Mga kapatid, sobrang ini-encourage tayo ng Islam na maging the best ang ating pag-uugali ngayong Ramadan. Right? Kaya nga anak, kapag yung isang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may dumating sa iyo na fimama na inaaway ka at kung ano-ano mga salita ang sinasabi sa iyo, ang isa sa maiintindihan natin sa hadith na ito ay ang sasabihin mo, ana saim, ako ay nag-aayuno. Kasi hindi talaga po pwede na tayo ay makipag-away o gumawa ng isang hindi maganda habang tayo ay nag-aayuno. Kaya nga sinabi natin na ang saum, ang ibig sabihin ng saum is to abstain o iwanan, di ba? Ang mga bagay-bagay na pagkain at tubig at marital relationship sa asawa, kasama na dito mga kapatid, na i-abstain natin is yung masamang pag-uugali at masamang pananalita. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man lam yada kaula zur, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinuman tao ang hindi niya iniwanan ang kaula zur wa amalun bih at mga gawain, action, no, na mga evil, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu. Walang pangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-iwan mula sa tubig, pag-inom at mula sa pagkain. So, kapatid, be with me, right? And i-evaluate mo ang sarili mo, i-assess mo ang sarili mo kasi walang taong perfect, no? Kahit talaga namang tayo ay napaka-righteous, pero at the end of the day, mga tao tayo na talaga namang mayroon tayong possess na pag-uugali na maaaring maging dahilan para hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno o hindi natin makuha yung reward na walang hanggang katapusan. Right? Una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kalam, pag-uusapan po natin dito is yung mga pangit na pag-uugali na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kalam. So sabi ng Allah, wala tuti'u kulla halafin mahin. Right? Number 1, halaf. Right? Sino itong halaf? Silang mga tao na ang kanilang pag-uugali ay sanay sumumpa sa Allah. Sa tuwing magsasalita, magsasabi palagi ng sumusumpa ako sa ngalan ng Allah, wallahi, billahi, tallahi. At walang problema kung ginagamit mo ito kapatid sa magandang intention o magandang pamamaraan. Kasi minsan talaga may sasabihin ka, o pwede sigurong magtalla billah, wallahi ka, in once in your lifetime or paminsan-minsan kapag kailangan. Pero ang pinag-uusapan dito is may mga akhawat at mga brother na sa tuwing magsasalita para makumbinsi ka, laging gagamitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi lahat ng sinasabi nila ay puro kasinungalingan. So, ikaw na nakikinig para makonvince ka nila, gagamit sila ng talla, billah. So, syempre, pag narinig mo yung brother, sister, na nagwawallahi, nagbibillahi, may isip mo, totoo talaga kasi nagbillahi si sister Nagwallahi si sister. Imposibleng gamitin niya ang pangalan ng Allah kung siya ay naging sinungaling. May mga tao po na ang kanilang habit, kaugalian, ay gumamit ng panunumpa sa ngalan ng Allah, pero sa totoo lang ginagamit lang ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang kasinungalingan at hindi magandang pananalita. Pangalawa, my dear, sabi ng Allah, wala tuti'u halafin mahin. Ano ang ibig sabihin ng mahin? Nako, mga taong itong mga taong ito ay mga biniyayaan ng Allah ng katalinuhan, biniyayaan ng Allah ng kagandahan, ng kayamanan, ng fame and prestige, right? And then, ang tingin na nila sa mga tao ay napakababa. Yan. Mababa ang tingin sa iba. No? Sila lang ang mataas. Sila lang ang perfect. Sila lang ang matalino. Sila lang ang may magandang lineage. Sila lang ang pwede maging sultan. At lahat ng kanilang mga kausap ay Bisaya, manananggal, porque nagtitinda sa palengke, porque mahirap pa sa daga, kahit kapatid ay parang hindi kapatid. Pinsan na pinsan, parang hindi pinsan. Kamag-anak, parang hindi kamag-anak. Bakit? Kasi ang gusto niyang mga kaibigan ay mga mayayaman na tulad niya, matatalino at magaganda na tulad niya. Pag hindi kita pwedeng maging kaibigan kahit na kamag-anak kita, mababa ang tingin niya sa kanila. Right? So, ang mga taong mapagmataas at mababa ang tingin sa iba, belittling people in English, ito at akulayakan yung pangalawang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamasamang pag-uugal ng tao. Ay, alam na natin to. Lahat ng mga mutakabir, lahat ng mayayabang, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min kibr. Dharra means an atom.
Sa mga nag-aaral ng medisina ay kailangan mo pa ng microscope para makita mo itong atom na ito. Pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an atom of kibar, you are forbidden to paradise. Papasok lang sa paraiso, sabi ng Allah sa Suratul Araf, ang mga taong ito kapag pumasok ang tail ng kamilyo sa butas ng karayom. Meaning, imposible pumasok sila sa paraiso. So kapatid, kung nakikita mo sa sarili mo na medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo, nung hindi ka pa nagiging professional, masyado ka mapagmahal, mapagkumbaba, kung sino-sino yung mga kaibigan mo, nang ikaw ay magkaroon ng karangyaan, ng prestige, naiiba na ang tingin mo sa sarili mo, lumalaki na ang ulo mo, nako kapatid, ikaw ay kasama sa mga mahin. At ito ay hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaalin sa puso mo, ikaw lang ang nakakalam, pero wag mong kakalimutan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi sudur. Alam na alam niya ang kaibuturan ng puso. Wa hussila ma fi sudur at ilalabas ng Allah ang laman ng ating mga puso sa kabilang buhay. Pero kung ikaw ay mayabang, hindi ka papasok sa paraiso. Welcome na welcome ka sa hellfire. At talaga namang magiging dahilan ito para hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong psalm. Kaya at akuliakan, magbago ka na. Kaya mo magbago, syempre. Bakit hindi? Nakayanan mo ngang iwanan ang mga halal. Ano yung halal? Halal naman talagang kumain for 11 months. Any moment na gusto mo. Kaya mong uminom. Walang problema kung iinom tayo. Gabi man o tanghali, gabi, umaga. Di ba? Halal ito. Ang mag-asawa, anytime na gusto nila magkaroon ng marital relationship, it is allowed in Islam. Ipinagbawal ng Islam sa buwan ng Ramadan ang mga halal. Ano pa kaya ang mga haram? So kung nakaya na mo magbago, ibig sabihin, kaya mo magbago, kapatid. Di ba?